ang counter offer ko sa kanila was instead na full-time, I can go part-time. So, tutulong ako whenever I can no, sa CTP, no, sa Zamboanga. Kasi, para sa akin, that time, gusto ko munang bumawi kasi I felt guilty na dun sa pagsisinungaling sa parents, pagtigil sa school, no, sa UP. So, yun, I offered my writing services no, sa mga kasamahan ko sa Zamboanga that time. Hanggang sa may calling for a national council meeting and national assembly ng Anak Bayan sa Manila dahil konti yung leaders ng Zamboanga and May pa naman yon. So, isa ako sa pinadala sa Manila para sa pambansang konseho at saka pambansang assemblea ng Anak Bayan. So doon ko na-meet ulit yung mga dati kong kasamaan sa Iloilo. May bago na silang Anak Bayan regional spokesperson sa Iloilo. And then I got to meet with other Anak Bayan leaders nationwide. Tapos yung culmination ng Anak Bayan National Assembly, ako yung na-elect bilang National Vice Chair for Mindanao. Buong Mindanao na Vice Chair for Anak Bayan. Ano yung special energy sa ganun na nare-recognize ka for things that you do? I mean, na-elect ka for things. I mean, it's good for the ego. It's good. Is it yung self-esteem mo na nagaganon ka, nakakontribute ba to a higher self-esteem yung ganon? At first kasi dumicline ako. Nag-decline ako kasi hindi naman yung election. Kung minsan Mindanao kasi during the National Council, 3 lang ata kaming Mindanao rep Zamboanga, Davao. Pangatlo is from Cagayan de Oro. Ako yung pinaka-senior. In terms of tenure sa Kilusan sa 3. So ako na lang din yung napili nilang gawing National Vice Chair for Mindanao. Pero doon sa point na nakakadagdag ba yun ng pride? Kasi self-esteem. Kasi hindi mo nadadagdagan yung sweldo mo, di ba? Hindi. Wala na akong sweldo kasi part-time pa ako that time. Wala akong sweldo. Nakakadagdag siya siguro dun sa credibility mo sa hanay ninyo. Kasi is that important to you? Oo. That time, hindi. Yung credibility? Hindi rin. Kasi that time, hindi pa ako resolve na mag-full-time ulit So, pero yun nga, I was chosen ng mga fellow, kasi 3 lang kami doon. Ako, pinupush ko yung isa, si Chema, from Davao. She was from UP Mindanao. Siya na lang yung National Vice Chair. Hindi rin, ayaw niya rin. So, walang ibang choice. Ako na lang yung naging National Vice Chair for Mindanao. So, siguro title lang siguro yun. Hindi ko naman sineryoso that time. Kasi nga, hindi ko naman kayang ibigay buong-buo that time yung panahon ko for Anak Bayan. Kasi nga, hindi pa, part-time pa lang ako. And that was the month of May. By June, back to school ako. Kasi gusto kong bumalik talaga ng pag-aaral. So, totoo yan. Totoo yan na gusto mong bumalik ng pag-aaral. Oo, gusto kong bumalik ng pag-aaral. Pero inaamin ko rin na at that point, hindi ko rin kayang 0% na wala akong ambag sa. That's why I offered yung pagsusulat. At least may ambag ako dun sa kanila. Pero yung usapin na full-time, buong panahon, lubos panahon akong maglilingkod para sa CBP, yun yung hindi pa ako resolve at that point. So, tinagap ko na lang yung posisyon sa national position. Pero, yun nga, nagprangka naman ako sa kanila na hindi ko kayang gampanan ng buong-buo yung So, pagbalik namin, nag-enroll na ako, nag-broadcasting ako sa WIMSU, and then, seryoso pa ako sa school. Tapos, I was a very typical student, pumapasok sa mga classes, and then, time to time, na-invite sa mga meetings ng mga kasama sa organization. Hanggang sa, nag-transition na lang ulit na parang bumalik yung vigor ko, saka yung agitation ko sa Kilusan. Ano yan? Parang first love never dies yung ganyan? Parang ganun. Parang naka-embed na siya sa akin na no matter what I do, no matter how I resist, na iwasan siya. Parang babalik at babalik pa rin ako sa ganung mindset na this is really my calling. Parang ganun ba?
So calling pa rin. Yun yung dating sa akin. Kasi kahit nag-school ako doon, sineryoso ko naman yung pag-aaral. Pero I can't say no and I can't turn my back talaga sa Kilusan. So, gradually, nag-increase ulit yung participation ko sa Kilusan, sa Zamboanga. Naging Anakbayan Regional spokesperson ako ng Anakbayan Zamboanga Peninsula. Tapos, we organized region-wide. I think by July, we organized walkouts during the International Youth Day, the International Youth Protest. Tapos, nagbuo kami ng napakalawak na network ng mga youth leaders sa buong region. We called it Unión del Jóvenes de Zamboanga. So, parang Youth Union of Zamboanga. Ako yung napiling president din, regional president ng Union. So, parang bumalik ulit yung ano ko talaga, yung dasig, yung sigla ko sa Kilusan. August, wala masyadong ganap. September, sem break. Sa sem break, I was invited to teach. Sem break, 1 week lang yun. Oo. I was invited to teach for a basic party course. So that yung... Kasi hindi ka naman natiwalag sa... I was still a member of the CPP. So, dahil, yun nga, ako yung sa lahat ng andon, ako yung pinaka-senior, I also needed daw to refresh my understanding and theories of the basic of Marxism. So, nag-yes ako, kasi 1 week lang naman. So, nagturo ako, at the same time, estudyante ako ng basic party course. So, doon ako parang nagkaroon ako ng summation. Ulit. Oo, parang nag-sum up ako ng sarili ko na ang daan na dapat kong tahakin ay yun pa din. Daan ng armadong revolusyon, daan dun sa paglilingkod sa sambayanan, paglilingkod sa masa. And I think during basic party course, pumutok yung armed conflict sa Albarca, Basilan. 2011. October 2011. And in Payao, Zamboanga, Sibugay. Almost same period yun. Ano yung pangalawa? Payao, Zamboanga, Sibugay. Dalawa yun na bombing saka encounter. Basta yung Abu Sayyaf. Albarca, I know it so well. And then, yun nga, may mga bombings, may mga evacuations. Siyempre, kami, ang kinaibahan kasi sa Zamboanga, may Moro organizing kami. So we also recruit from the ranks of our brothers and sisters na mga Muslim. So may mga organization din ng CPP na ang members are our Muslim brothers and sisters. We also engage with the different Moro liberation movements. Really? Yes. And whenever na nakikipag-engage kami, example with the MN or the MI, ang pakilala namin, we are from NDF, National Democratic Front. So yun yung naging tungtungan na nakapag-initiate kami, nakapag-organize kami ng fact-finding mission sa Albarca at saka sa Payao, Zamboanga, Sibugay. That was already November at first week after ng Undas. So nagkanda kami ng fact-finding mission. Ako sa Albarca team ako, maiba sa Payao, pero sa Albarca ako sumama. Pumunta sa Albarca, it's... sa pinaka-south part. Umikot kami. Yes. From Isabela City. And then we moved to Lamitan. Then doon kami nag-jump off ng pump route papuntang ikot ng... Kasi delikado daw pag land trip from Lamitan to Albarca. So umikot kami ng dagat. So when we were there in Albarca, so nag-fact-finding mission kami, nagdala kami ng mga relief goods dun sa mga community ng mga Moro. Tapos, pero yung pinaka-objective talaga doon is hindi yung relief operations. Ang objective talaga doon is to visit Commander Dan Asnawi doon sa kampo ng MILF. Yes. In Albarca. Yes. So, naging part ako ng team, parang negotiating team ng NDF when we visited the camp of Commander Dan Asnawi in Albarca. So may mga agreements, di ko na ma-recall yung agreements mismo kasi yung mga, andun sa Sator that time, kasama namin si Sator, o kampo nung gumisita kay Asnawi. So after nun, pull out, and then balik kami ng Zamboanga City for a wrap-up activity. Tapos consolidation ng mga affidavits, galing dun sa mga kinausap namin ng mga bakwit, ng mga Moro.
And then, culmination nun was the Human Rights Day ng December. So, may mga call kami to defend ng mga human rights ng mga kapatid natin mga Muslim. Tapos yung mga napatay, saka yung mga, I think before pala kami bumalik, binisita namin yung basilan, ilan yun, I forgot yung bilang, yung mga kinulong na allegedly members ng MILF, pero parang sinalo ng karapatan because they were allegedly, hindi daw sila members ng MI or Abu Sayyaf. So, nag-jail visit din kami doon. So, it culminated in Human Rights Day ng December 10, 2011. After ng Human Rights Day, may invitation ulit for Christmas vacation na may open daw na intermediate party course. Mas mataas na naman siya na kurso na pang CPP, NPA na mga kurso. Mas malalim kasi isang buwan siya na parang seminar or lecture sa loob ng NPA. And sabi sa akin, the venue will be in Davao. So, In a camp in Davao. in an NPA camp in Davao. But before that daw is may meeting ang lahat ng mga youth sector representative or leaders from different areas na under ng Southern Mindanao region or ng SMR. Kasi nung panahon na yon 2011, yung Zamboanga, hindi siya part ng Western Mindanao Regional Party Committee ng CPP. Zamboanga and Isabela, part siya ng Southern, adopted area siya ng SMRC. Kaya ang centralism namin is nasa Davao. Even Cotabato City was part of SMRC at that time. So kaya madalas na mga recruits namin sa Zamboanga is sa Davao Davao muna. Doon sila pinapajoin na NPA. So doon we traveled from Zamboanga to Davao. So nag-meeting muna kami for orientation somewhere in Maa na parang nag-rent lang ng apartment. After nun, may mga coordination na, may mga sumundo sa akin, then sa gilid ng NCC Maa, nag-travel na ako, December, from Davao to Mungkayo. Maraming mga pagpag din, may mga stopovers na tulog ng isang gabi, tomorrow night ulit mag-travel para kwentong tactics nga tayo. Ano ibig sabihin ng pagpag? Pagpag ibig sabihin, hindi ka didiretso kung saan ka tutungo. So, may mga decoy, decoy movements ka. So, example, from Davao to Mungkayo, hindi ka mag-travel directly to Mungkayo. So, pwede ka mag-stop over ng Panabo, pwede ka mag-stop over ng Tagum. Sa ginawa ko that time, from Davao, nag-drop kami ng Panabo, from Panabo, drop kami ng Tagum, from Tagum, diretso ng Compostela. So, Compostela is not part ng National Highway. So, pumasok mo na ng Compostela, nagstay ako doon for 2 nights, bago ako nag-travel to Mungkayo. And I was expecting Mungkayo na yung end destination. Hindi pa pala Mungkayo. Kasi from Mungkayo, doon ako sumakay ng motor na may pakpak, may Skylab. So, sinundo ako ng motor from Mungkayo, aakyat kami ng Trento. Layo pa nun. Agusan del Sur. Hindi na lang kayo dumiretso ng Butuan nun. Layo pa nun. Sige. So, di pa ako nakadiretso. Nag-stop over ako ng Compostela kasi nga bagyong Sendong that time ng 2011. So, nag-stop over kami ng Compostela. Then, 2 nights after, sinundo na kami. Tumungkayo din to Trento. So, pumasok ako ng NPA, I think December 18, 2011. Guerrilla Front 20. Sa boundary ng Trento, Agusan del Sur at Mungkayo, Davao de Oro. That time, pa siya? Compostela Valley Province. So, yan na yung, reunite ko. Pag-reunite ko na. Feels like heaven ba? O feels like it's, love is sweeter the second time around. So, ito na. Ito na. Kaya pala nandito ka na after That time, wala pa akong plan na mag-full-time sa NPA. Kasi, yun nga, we had plenty of plans for the youth sector in Zamboanga. And enrolled ako sa WIMSU at that point. So talagang may balak ka pa nun? Oo, may balak pa. Ang turning point ko talaga was that intermediate party course. Iba kasi yung impact sa akin ng ganong pag-aaral. 3 weeks kami nag-aral nun. Naputol lang kami during the CPP anniversary ng 26. Grabe yung impact kasi iba yung basic party course, iba yung intermediate party course. Pag basic, mostly theoretical. Pag intermediate kasi, practice, parang combination siya ng may teorya, may idea, at the same time,
i-correlate ko siya sa experience ko. So parang nangyari, during the intermediate party course, it was a summing up of my experience from 2007 hanggang 2011. Na ang Sana natural... ko ngayon, parang ganun ba? Anong next in life sa akin? Anong next in line sa akin? What should I do next? Tapos, yun. At that point, nasa crossroad ulit ako. And then, I was also, mahilig din ako sa musika. Hindi ko pala nabanggit, nagteatro ako sa UP that time. Okay. Mahilig ako sa music, so medyo sentimental din, saka ano ba, OA. pag may music kasi natago sa puso, talagang naano ko siya, nafe-feel ko siya. That time, ang music na parading napiplay sa mind ko is yung kantang Sangandaan. Ni Noel Cabangon. Parang hindi ko sure kung Noel, pero 1970s song pa siya. Walang komplikasyon ang buhay mo noon, kalooban mo ay parang ganun yung line niya. So parang I was placing myself in that song na napaka-komportable ng buhay ko sa baba. Unlike sa sitwasyon na nasa mga magsasaka, mga katutubo, mga NPA. So andun na lang ako sa juncture na saan ako patutungo? And dito na ako, parang ganun ba? Ito yung parang, ano ba? Hindi naman dream come true, pero ito na yung failed opportunity ko noong 2009 eh. Now, nasa Iloilo ako, na dapat full-time na ako, pero pinababa ako for the election. Ito na yun eh. So nga pala, no? Ano ka nun, ha? Biglaan kang pinababa. So, For the election. That time, nasa NPA ulit ako. So, sabi ko, bakit pa ako bababa? Andito na ako. So, right, during, I think, mga after anniversary, mga December 27 or 28, kinausap ko yung pinaka-head ng NPA na andun kasi close friend ko din siya. Sabi ko, ayoko nang bumaba. Na-declare ko na full-time na ako sa NPA for good. No one can stop me. Parang ganun yung dating. For good. Nag-appeal pa ulit yung mga kasama ko sa baba. Na pauwiin muna ako kasi wala pang ibang pwedeng pumalit sa akin. Tapos, ako na yung nag-decide na ayoko nang bumaba. So, ang bumaba lang, yung mga gamit ko, ATM, ID, bag, yun na lang yung bumaba. Ako, I stayed na. From that point, December 28, 2011, I decided na mag-full-time na sa NPA. Bakit higher calling ang armed struggle? Kasi, I mean, you are equally adept sa white area or sa city or whatever, yung operations nyo. So, ba't higher calling sa yung magdala ng armas? That time, hindi ako nasasapatan sa legal struggle. Feeling ko, parang yung sabi ko na, parang nag-summing up ako dun sa intermediate party course from 2007 to 2011 experience ko. So mga roughly more than 4 years. Sabi ko, parang hindi enough lang na grally lang, parang hindi enough na makibaka lang sa mga lansangan. Sabi ko, tinuturuan kami na armed struggle is the highest form of struggle. Bakit ko pabibitawan yung oportunidad na andito na ako sa loob ng hukbo? So, yun yung nagtulak sa akin na nag-decide ako na hindi na ako pababa. Mananatili na ako sa hukbo. And you were 20 years old? I was already 20 years old at that time. So, that was the start of my life as Che. So, that was my first code sa... Anong koda mo? Che. S-C-H-E. Like Che Guevara. Che Guevara. So, that's my first code alias sa NPA here in Davao. So, yun. When I joined the NPA na, parang the usual experience I had in Iloilo, my first project talaga, no? My first project was a campaign sa may boundaries ng Trento and Moncayo din na pagpapataas sa farm gate price ng saging. So parang kilusang masa siya na pataasin yung farm gate price ng saging Tundan, saging Lakatan, saging Cardava. Na at that point, parang may mga case study din kami na yung bagsakan ng saging sa may Nasipit in Agusan del Norte. Malaki yung difference ng price ng saging, bilihan ng saging sa bagsakan sa Trento
doon kung saan yung may buyer sila, compare sa price ng nasa seat. So, yun, may mga case studies, ito yung rate of exploitation, parang may mga math ba na feeling namin, tatalino namin na mag-aral ng economics, no? May rate of exploitation, ito lang yung harvest ng magsasaka, ito yung income nila. So parang nakaka-overwhelm na I was able to be part of that campaign. So mas tumibay yung yung resolve ko na tama yung decision ko na mag-NPA. Pero ang hirap nun. You were staging everything from your mountain hideout, di ba? Yeah. Dati kasi syudad ka sa Iloilo. So, challenging din kasi ang pinakamahirap na challenge sa akin when I was starting sa NPA here in Davao. Number one is hindi ako marunong maglakad na nakabota. Pangalawa, hindi ako marunong mag-set up ng duyan. Kasi pag nag-set up ng duyan, yung mga kahoy na poste na pinakabitan, gumaganon. So hindi ako marunong. Paano sa kanilang lakihan mo kasi yung pagsabitan mo, kau naman. Tapos, yung tent din. Kasi yung tent, pagandahan ng pwesto that time kasi medyo maluwag pa yung military situation sa area. So yung tent, yung iba ang smooth. Sa akin, bumabalon. Paano ba to? So, yun yung struggle ko. Yung mga funny struggle ko nung nagsa-start ako that's why, nung mga first 3 months, may mga nagsa-set up for me na mga kasama. Na sila yung gumagawa ng pang-tent ko, sila yung nagtutusok ng kahoy for the post ng aking duyan. So how did you write? How did you make time to write? May laptop ka? May ano ka? Wala. So ano ka? At that time, tumigil ako sa pagsusulat. Tumigil ako sa pagsusulat that time. Finokus ko muna siya sa pag-a-adapt sa buhay NPA. Kasi iba rin yung setup sa area. Kasi mostly may mga indigenous people. Tapos sobrang tirik talaga ng mga bundok. May mining area pa kami na malapit sa Mount Diwata, sa Diwalwal. So iba yung kailangan ko munang aralin. So dun muna ako nag-focus. And my first task kasi, maliban na political guide ako sa isang squad, I was already elevated on the spot. I was the platoon supply and logistics officer. Agad-agad. So doon ako nag-focus ng aking task sa loob ng NPA. So could you explain the platoon logistics and supply officer in the most UP way na ano ba to? Ano ba yan? I mean, I have some inkling of pero ano ba ang trabaho nun? Kami yung naglilista ng mga market lists. Ano yung mga needs individually ng mga kasama. Walang bota, walang lunchbox, walang underwear. Basic foods like noodles, sardinas, tuyo, shampoo, sabon. So, all materials na kailangan ng NPA. Ako yung pinaka-head na naglilista ng mga kailangan bilhin o bilhin sa mga palengke sa baba. So, pagdating naman ng supplies, pag after na pinamili doon, ako rin yung naka-head na nakatask na paano siya i-derasyon, i-distribute sa lahat. So, parang na-amaze ako kasi I was an accountancy student. So, parang you were a bean counter. Diba? Parang accountancy na rin yung trabaho ko kasi nga I compute supplies and even sometimes mga costing ng mga pinamili. Ako yung nagkikip ng mga resibo. So, overwhelming sa akin. Or underwhelming? Overwhelming. Kasi nga, una, I get to do what I was passionate about. The same time, na-apply ko yung mga hindi ko tinapos sa UP. So parang nagkaroon ng silbi yung PO units ko, 3 years ko na basta mga accounting courses. Na-transform ko siya to something revolutionary for me that time na yung accounting principles na example, mga first in, first out, tapos mga cost of goods, mga ganun. So na-apply ko siya doon sa NPA. So overwhelming siya para sa akin. At the same time, yung nakatulong kami sa pagpapataas ng farm gate price ng saging. Was also, dahil sa accounting din, nakagawa kami ng mga cost analysis sa mga area. Ito yung production ng saging, ito yung income ng magsasaka.
versus income ng mga dicer o yung mga middleman versus income ng mga kapatid sa saging. So it was a very comprehensive cost analysis sa industriya ng saging sa ganyang particular na area. Na parang yung talino ko pala pwede kong i-google sa pagtulong sa mga mahihirap. So talagang it adds to the overwhelm. With an IQ of this, upkat passer. Yun yung naging parang naging motivation ko to stay and to keep that resolve. Na tama yung decision ko na mag-NPA. Did you ever doubt your decision during the first few months? No. Hindi. Kasi nga, parang napaka-happy ko. Really? The first few months I was walang encounter. So, happy pa. No. Walang encounter. Pero may mga military operation, may combat operation. So ano naman ang ginagawa niyo nun to avoid, evade? That time kasi, nasa Guerrilla Front 20 ako, may neighbor kami naman, sobrang lapit lang na vertical unit. So, and that time, yung Guerrilla Front 20 was still recovering. Nagre-restrength pa siya ulit kasi nga, galing siya sa isang defensive action in Katiil in 2010, yung isang platoon ng baril ang nakuha. That was during General Basiao at na battalion commander. 2011 yon. That was 2011. my Scout Ranger company. Diba? In Katiil. Series of encounter yun. Isa dun sa Buko-Buko may isang namatay na dalawa. Isang gay na taga UP Mindanao. Saka si Tawis. Tapos, after nun, malapit sa may ilog din, across lang ng Holy River, sila yung na-ambush ng mga sundalo. Rangers. Yeah, okay. So, from a very strong Guerrilla Front 20, nag-down siya I think to 15 personnel. So, kailangan niya munang umiwas sa mga encounters. So, nag-tie up with that nearest vertical unit. So, pag may combat operation, yung vertical unit yung parang magpapakita. Sila yung ipipilit na mag-engage o mag-encounter para kami, safe kami. And luckily siguro, sa terrain din na characteristic din ng terrain sa area, talagang mabundok. May mga area talaga na historically hindi napapasok ng sundalo. So doon kami tumatago. Nakatago yung mga unit namin. Paano ka nag-adjust sa mga limatic, lamok? Sa lamok, wala masyadong, sa lugar na yun wala masyadong lamok. Yung yung gati-gati. Yung lumilipad na maliliit na mga pumapasok sa mata. Nik-nik. Yung nik-nik, oo. Yung nik-nik. Na-adjust ko siya, kaya ako nag-start na magtabako. Dahil sa nik-nik. Pangbugaw ng nik-nik. Oo, pangbugaw ng nik-nik. Hindi naman ako nagka-rashes, gaya nung kasama ko na galing Maynila na kasama kong nag-full-time. Grabe yung allergy niya talaga, na buong katawan niya namula, saka nagka-abscess yung mga sugat-sugat niya. Ako naman, parang syempre siguro, laki ako sa hirap, sa Zamboanga. So, nasanay na rin ako na gano'n. Ano pa ba? Yung, tawag yung dinta? Limatic. Alimatic. So, at first nakakatakot, pero minsan cool din silang tingnan. Slime. Except dun sa masyadong malilipit na pwedeng pumasok sa mata. So, parang okay lang din. Parang gaya din ng pananaw ko nung nasa squatters area ako na niyakap ko na lang din yung mundong ganung buhay. Kahit nung first experience ko na may combat operations, I was honestly praying na wag kami ma-encounter. Sige. Itong next episode. Si Che. First encounter.